As a general, typical case na naman to na binibaby yung aso. Yung intention napakaganda, napaka-novel, napakalinis. Wala akong masasabi ron. Na mahalin yung aso parang tao na bibabyhin mo. Pero dapat lagi mong iintindihin na hindi tao yan, hayop yan. May pangangailangan yan na dapat mong ibigay, hindi lang yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na yun, as again, tayo ang nakikinabang dun. Tayo ang gumagana ng pakiramdam dun. Akala natin natulungan natin, gaganda yung pakiramdam natin. Pero actually, masama yung nabibigay na reaction dun sa aso. Nag-start akong mag-alaga ng dog. Since elementary to high school, meron ako first dog, which is nawala nga siya. From then on, nagkaroon ako ng affection talaga na ituloy-tuloy ko yung pag-aalaga sa mga dogs. Kasi sa akin may big help siya, which is yung pag-stress ka nga, nandyan sila, nakikita mo, may positive impact sila sa akin. Kaya sabi ko, gusto kong alagaan sila. Nandito tayo sa Flora Residence dito sa Cavite para alamin yung storya ng aso ng owner na nag-message sa akin. Kung tama ba yung storya ng owner o iba yung storya ng aso niya, malalaman natin. Si Winnie, nakuha namin siya sa relative ng family ko sa Dasma. Yun, in-adapt namin kasi nga gusto na rin magbawas ng dogs ng relative namin. Yun, hanggang sa lumaki siya. Kaso nga, nagka-problema ako dahil nga hindi ko siya mailabas-labas ng bahay. Anak niya to? Si RV, masyadong soft yung energy niya, no? May pagka-passive siya. Yung mother naman niya emotional. Yun yung factor na hindi pinapakinggan ng aso, na hindi kailangan ng aso pagka binibigyan mo silang instruction. Ang gagawin mo pag gaganyan yung aso, huwag mong papansinin, huwag mong titignan, huwag mong kakausapin. Tapos relax mo lang yung leash mo sa kanya. Tirang pagkain ng anak ko. Gusto kong malaman kung gagamitin nila yung ilong nila. Basically ito, ginagamit niya yung ilong niya. Ayan, umaamoy na siya, nakipag-engage niya yung aso. May mahawakan na natin yan. Masaya kasi para ma-overcome niya sana yung na-meet namin si Jerry para ma-overcome niya yung takot ng aso namin. Anong ginagawa niya pag natatakot yung asong yan? Kumakalma din naman po kasi sir pag ano na siya, yung wala na siyang nakikita ng ibang tao. Yung buntot niya, himasin mo pataas na gano'n. Taas mo yung buntot niya. Sige, taas mo, tanggalin mo sa pagkakaipit. Yan. Pag nakababa yung buntot ng aso, nakatak yung buntot sa pagitan ng legs, natatakot yung asong yun. Mababa ang self-confidence ng asong ganun. So, dapat ang stroke nun, hindi sa ulo, dapat sa baba, tsaka yung buntot ilalabas mo. Stroke mo rin yung buntot na patayo. Taas mo yung buntot niya. Hindi mo rin na ilalabas yan. Depende po sa kanya. Minsan may time talagang siya mismo nagkukusa. Paano siya nagkukusa? Anong meron? Anong senaryo? Nagbukas po kami ng gate. Minsan pag hindi siya tinatali. Minsan bigla. Ngayon pag binuksan natin yung gate, lalabas yan. Try natin sir. Huwag natin try gawin natin para sa kanya. Ang aso hindi emotional yan, instinctual yan. Ang instinct ng aso matakot, kaya nung pagbalik sa loob, takot pa rin, tapos binigyan mo ng affection. Kaya kala niya okay na matakot. Ilabas mo siya dyan. Tapos umabanti ka ng konti, yung parang kino-corner mo siya para lumabas siya. Yan. Perfect. Pasensya lang kailangan talaga. O yung buntot ulit, yung buntot. Yung buntot. Yan. Kine-claim lang natin yung space niya kasi hindi ko pa kilala yung aso, hindi ko pa alam yung story ng aso. Ina-assess ko kung anong meron yung aso. Gawin mo, tumabi ka sa kanya. Tapos, huwag mo hawakan, tatabi ka lang sa kanya. Tapos umusog ka. Huwag mong tingnan, umusog ka. Ang goal natin, mapababa siya dyan using your body. So, wala na siyang dadaanan. Kinuha mo na yung space na eh. Huwag mo siya, nawawala yung sandal mo na eh. Ayan, lulusog siya dyan. Sige, yan. Sige, usog ka ulit na hanggang umusog siya. Yan. So nakita ko hindi naman siya, takot siyang aso pero hindi pa siya yung nangangagat. Hindi pa siya nangangagat na aso. Pero takot na siya, papunta na siya ron. Papunta siya sa point na yun. Kaya dapat ma-address na kagad yung behavior. Wala kang sasabihin, basta hilahin mo lang siya. Pagka umusog ng konti, relax mo yung leash. O, sige, usog na eh. Tapos hila. Ganun din, tiname natin yung space niya para wala siyang puntahan, wala siyang choice kundi sumunod kay para ma-assert yung leadership niya.
Nung sinabi kong hinila niya, sumunod naman sa kanya na ilabas niya. Una, nung nakita ko sila dyan, nung unang paglabas nila, syempre natakot. Kasi una, hindi pa ganong kilala ni Winnie, si Sir Jerry. May konting kaba dahil nga baka anuhin niya si Sir Jerry. Which is hindi naman nangyari. Confused siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Diyan ka lang muna. Kaya lilingon-lingon yung aso, hinahanap yung nanay eh. Kasi alam niya lang na magko-comfort sa kanya yung nanay. Kaya pag natakot siya, naghahanap siya ng affection. Paikot-ikot siya, nanginig siya. Kasi gagawin ni nanay, yayakapin eh. Ito kailangan mo dito, i-project mo kalmadong energy. Hindi ka pwedeng mainis, hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng matakot. Dapat kalmado ka. Para yun yung gagayahin niya, yun yung ma-absorb ng energy. Makikita ka niya bilang kalmadong energy. Nakasanayan ng asong maramdaman pagka natatakot siya. Kaya umaabot sa point na nanginginig siya, tsaka natatay siya sa takot. Natay siya sa takot. Pag ito, dinala mo sa pako to, pagtutulungan to. Kakagatin to, pagtutulungan to. Baka mapatay ito. Sobrang hina ng energy ng aso. Kaya mo munang ma-absorb niya yung kung ano meron yung paligid. Hindi siya nagpapakaaso, ginagamit niya tenga at mata eh. Nagpapakahayop siya, ginagamit niya yung senses na yun, nahayop siya ngayon. Kasi pag aso yan, naamoy yan. Yan ang gusto nating mangyari. Layo ka natin ng konti. Unang-una dun kay Queenie. Kaya sabi ko sa kanya, kahit wala pang structure, kahit mauna yung aso, kahit magmarka, gusto ko nga magmarka siya para lumaki yung teritoryo niya, tumaas yung self-confidence niya na, ito teritoryo ko na to, naiiyan ko na to, ito napuntahan ko na to, teritoryo ko na to. Ganun gusto ko mangyari sa aso. Napapaamoy natin itong area na to. Tama mo. Nawala yung lakas niya nung nawala siya sa teritoryo niya. Ayan, aso na siya ulit. Ginagamit niya ilong niya. Pagka nakita niya kaya natin siyang proteksyonan sa labas, mawawala yung takot na itong aso. Actually, layo na rin nung nalabas niya. Humahanap siya ng energy doon sa teritoryo niya at doon sa mga taong nandun. Kasi again, yun na naman yung weak energy ng owner kasi naawa. Yung nanay yun naman nakita mo. Naawa yung nanay. Nakita kong pinaka-main problem sa kanya, season nandito siya, nalagaan namin. Lahat na nakikita niyang tao na hindi namin family, takot siya, nanginginig siya. What if itry kong makausap si Sir Jerry, baka makatulong siya. Which is tama nga, natulungan niya ako ni Sir Jerry.